Nakakasala po ba ako sa Diyos sa hindi ko pagpunta sa simbahang Katoliko? What's up mga alipin na walang kabuluhan? Muling nagbabalik ang inyong kapwa alipin, Mavitube. Ang video na aking ibabahagi sa araw na ito ay tanong mula sa isang Katoliko. At para hindi na tayo magluwat ay panoorin natin ang kasagutan ni Brother Eli Soriano na ayon sa Biblia. Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. Magandang araw po, kapatid na Eli. Wala po dito sa Mackay, Australia. Kasama po natin ang ating bisita, si Sister Ami Bautista, isang Katoliko. Narito po siya sa kanyang katanungan, kapatid na Eli. Magandang gabi po, Brother Eli. Isa po akong Katoliko. Since po na maani po yung asawa ko at nabautismuhan, sumama-sama na rin po ako sa kanya sa pagtitipon at sa mga napapakinggan ko po, mayroon na rin po akong nai-apply sa sarili ko. At mula po noon last year, hindi na rin po ako napunta sa simbahan namin. At yun nga po, sumasama po ako sa asawa ko sa kanilang pagtitipon. Ang katanungan ko po, Brother Eli, is nakakasala po ba ako sa Diyos sa hindi ko pagpunta sa simbahang Katoliko? Maraming salamat po. Salamat din, kapatid. Isang sagot na prangka. Pag pumunta ka sa simbahang Katoliko, mas nagkakasala ka. Kasi sumasamba ka sa Diyos-Diyusan. Bawal lang Diyos yun eh. Lumuhod ka sa mga ginawa ng kamay ng tao. Bawal yun eh. Kahit ano pang sabihin ni Cardinal Tagle, ni Papa Juan ni Francisco, hindi, kahit sino pa yung mga depensor Katoliko dyan sa St. Peter's Man Society, niloloko na lang yung sarili nyo pagka hindi nyo inamin na lumuluhod talaga kayo sa ginawa ng kamay. Bawal ng Diyos yan. Nasa Exodo, Kapitulo 20, isa sa mga kautusan ng Diyos, pangalawang utos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Pangalawang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Thou shalt not have any other gods before me. Ayan. Ang pangalawang utos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Ano ba yung ribulto ni Maria? Di ba larawang inanyuan niya? Ano pa ba naman ang huwag niyo nang lukohin ang sarili niyo, mga Katoliko. Talagang pagsambayan sa ginawa ng kamay, pagsambayan sa mga Diyos-Diyusan. Pag lumuhod ka na kay Mariang Bato, at kay Mariang Kahoy, at kay Jose na plastic. Kasi gawa sa plastic, gawa sa kahoy, gawa sa bato, gawa kung saan-saan. Bawal nga ng Diyos luhuran yan eh. Huwag kang gagawa para sa'yo ng larawang inanyuan. Kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Yung mukod nga lang bawal eh. Paglingkuran mo pa, pasanin mo, kandilaan mo, lagyan mo ng bulaklak araw-araw, tapos luhuran mo, saka ka manalangin. Hindi nyo ba matanggap yan, totoo na yan? Nasa Biblia yan, bawal ng Diyos yan eh. 17:29 ng Gawa. Pakinggan nyo po. Yamang tayo nga'y lagi ng Diyos,
ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang liwanag, ano pa ang paliwanag kailangan mo dyan? Kung naghahanap ka ng totoo, why risk your salvation? Because of a popular religion claiming to be true Christianity, where in fact they are pagans. Pagans. Catholicism is paganism. Kahit sa harap ng Papa sa Roma, sasabihin ko. At lahat ng tumututol, diskusyon tayo. Wala lang patayan. Dala na kasi ako sa diskusyong may patayan eh. Kontik na ako napatay sa bakulor ng mga iglesia ni Manalo eh. Pero, kung halimbawa, diskusyon lang na honest to goodness, no? Biblia ang gagamitin, sinong pari at arsobispo ng Katoliko magsasabi sa akin na hindi kayo lumuluhod sa ginawa ng kamay? Sabi ng Biblia, huwag niyong luluhuran sila. Lumuluhod ka nga eh. Nilalagyan mo pa nga ng bulaklak at ng kandila. Ano pa bang paliwanag ang gusto nyo? Nasa Biblia, hindi natin marapat isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng katalinuhan at kabihasnan ng mga tao. Mga kapatid, sapat itong salitang ito para maintindihan nyo, ang pagluhod kay Mariam Bato ay mali, ayaw ng Diyos. Kay Pedrong kahoy, mali, ayaw ng Diyos niyan. Bawal nga gumawa eh. Sasabihin naman ng mga pare, ba't kasi Moises gumawa ng retrato ng kerubin? Niluhuran ba ni Moises? Ginawa yun at ipinagawa ng Diyos parang dekorasyon nung kabanantipan. Hindi nila niluluhuran yon, hindi nila nilalagyan ng kandila yon. Ano ka? At saka hindi sila nananalangin doon. Nananalangin sila sa Diyos, hindi doon. Para sabihin mo, teka muna. Mag-usap tayo strictly by the letters of the law. Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa. Sabi sa mga lingkod niya. Pinagawa kasi Moises. Si Moises yun, hindi ikaw, gago. Sabi, pati sasali mo sarili mo. Pinagawa si Moises. Ano ang pinagawa kay Moises? Dalawang larawan ng kerubin para yung pinakaibabaw nung kabanantipan. Ang ibig sabihin nun, inilalarawan ng Diyos kay Moises kung gaano kahalaga yung kabanantipan. Mayroong dalawang kerubin na parang kumbaga nagbabantay dun sa tipan. Yung dalawang tapyas na bato. At yun, bawal hipuin. No? Bawal hipuin yun eh. Pag hinipo, mamatay ka eh. Ito naman Katoliko yung gumawa ng retrato ni Maria, hipo ng hipo, halik ng halik. Halik ng halik kay Jose, halik ng halik kung kani-kanino. Mag-isip nga kayo mga kababayang Katoliko, pati itong mga pari, maawa kayo sa inaakay nyo. Pinaglululoko nyo habang panahon mga pari kayo. Naku, sana kung may Pilipinong Katolikong kardinal, pangalawa sa Papa yun, makikipagdiskusyon. Pag hindi ko napatunayang bawal yan, putulan nyo ako lalamunan. Tingnan nyo, ginagawa. Hihipuin pa eh. Ahalikan pa. Pupunasan pa ng panyo. Gawa ng kamay ng tao yan. Bawal ng Diyos yan, mga kapatid. Kaya, pag sumamba ka, nagsimba ka sa simbahang Katoliko, tiyak na tiyak, pagpunta pa lang doon, kasalanan na gagawin mo. Kasi luluhod ka doon sa Diyos-Diyosan eh. Mga kapatid, huwag kang magagalit, dinidiretsa lang kita. Panahon na para ang Pilipino, huwag naman tayong paloko ng harapan. Bawal ng Diyos yan eh. Kasuklam-suklam sa Diyos yan, luluhod ka, hihipo ka, sasalitin mo, hahalikan mo yung kahoy at saka yung bato. Basahin natin ang Jeremias. Kapitulo 2, verse, hindi yan. Kapitulo 4 ba yun? Verse 9 ng Jeremias.
Kaya sa kaniyang kahiyahiyang kahalayaan ay dinungisan niya ang lupain at nakiapid sa bato at sa kahoy. No? Nasa Bibliang Katoliko yan. In fact, Bibliang Katoliko yan eh. Sa kanyang kahiyahiyang kahalayan, dinungisan niyang lupain, nakiapid sa bato at sa kahoy. Biro mong pakikiapid yan, ang tindi mo. No? Bato at kahoy, nakiapid ka. Sige mo, yakapin mo ba naman yung bato at kahoy? Tapos sasabihin mo, ito ikaw, hindi ito niyakap ko. Patungkol ka sa Diyos ito. Sige nga, puntahan natin yung katwiran mo na patungkol sa Diyos yan. Yung asawa mo, lalaki ka. Yung asawa mo, babae. Papayag kang yapusin ng ibang lalaki tapos sabihin, Dear, huwag kang magseselo sa patungkol to sa'yo. Pwede ba yon? Ngayong gabi, ang kasiping ko si kumpare, pero huwag kang magseselos dahil patungkol sa'yo ang lahat ng gagawin ko. Gago! Sinong matinong lalaki ang maniniwala at papayag nun? Alam niyo ba't ko sinasabi yon, mga Katoliko? Basahin natin ang 5:9 ng Deuteronomio. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Yan, naninibugo ang Diyos, ano? Ayon sa Biblia, yung totoong Diyos marunong manibugho yun. Hindi patay malisya yun. Na nakikiapid ka na sa kahoy at sa bato, okay lang sa Kanya. Yung Diyos ng Katoliko, walang ano yun, walang pakiramdam. Pero yung Diyos ng Biblia, Thou shalt not bow down thyself unto them, nor let them. For I, the Lord thy God, am a jealous God. Ano pa gusto nyo? Naghihinalakit ang Diyos, nagseselos siya. Sukat na siya lumikha sa'yo, tapos gumawa ng larawan, at yun ang niluhuran mo. Imbis na yung gumawa sa'yo ang luhuran mo, ang niluhuran mo yung ginawa mo. Di ba malaking kagaguhan yon? 1:25 ng Roma. Pakinggan nyo. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Tamo, they changed the truth of God into a lie and worship and serve the creature more than the Creator who is blessed forever. Amen. Sabi sa Kastila, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amen. Di ba mamaliwanag sa inyo yan, ano? Katarantaduhan yan na ipagtanggol nyo pa yung pagluhod dyan sa mga kahoy, bato, plastic, styrofoam, kung ano-anong materyales, at saka yung ginagawang barko, meron ganun eh. Fiberglass, may mga juice-juicean ngayon, fiberglass na. Luluhuran mo yan. Makonsensya ka, bawal ng Diyos yan, nasa banal na kasulatan, nasa Bibliang Katoliko. Anumang larawang inanyuan, kawangis ng anumang anyo sa langit. Asan ba si Kristo? Sa langit. O sa lupa, o sa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang gagawa ng mga larawang ganyan. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Ang sabi sa Bisaya, dili mo yukbo ang imong kaugalingon kanila, ni magalagad kanila. Kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuan. Dios nga abughuan. Dios kong mapangalalo, sabi sa Kapampangan. Dios kong mapangalalo. Sabi sa Ilocano, tasyak ni Apo, Dios mo, manangimonak a Dios.
nagseselos ang Diyos eh. Nasa pasyon din yan, baka hindi kayo... kaya itong Katoliko, mag-aral lang kayo, hindi kayo maluloko ng mga pari nyo eh. Ma? Sabi ng pasyon, dapat na maghinanakit, sa'yo ang poong marikit, ginto't pilak, yamang munti, sa'yo'y di pinagkait, kay Baal mo pinagsulit. Naghihinanakit ang Diyos, nagseselo. Binigyan ka ng ginto, binigyan ka ng pilak, binigyan ka ng yaman. Tapos kay Baal sa Diyos-Diyusan, si Baal po isang Diyos-Diyusang bato sa Kanaan. Sabi, kay Baal mo ipinagsusulit. Isipin mo, parang ganito. Yung asawa mo nag-abroad, nagpadala ng pera sa Pinas. Bumili ka ng kama. Tapos yung kama mo na binili mo sa pinagpaguran ng asawa mo sa abroad, ibang lalaki siniping mo sa'yo. Ako man, baka pag nakita ko kayo, bombayin ko kayo eh. No? Pagkatapos nga yung makakatwiranan pa nitong mga gagong pare, hindi raw sila sumasamba. Lumuluhod ka nga eh. Ano pa tawag mo ron? Hindi ka... Ito ay kasi Soriano, malisyoso. Hindi namin sinasamba, ginagalang lang namin. Nakausap ko yung pari sa Guagua. Ganun ba? Ginagalang mo, eto, tanong ko sa'yo. Yung magulang mo, ginagalang mo. Oo, kaya nga nilalagay ko yung retrato ng nanay ko dun sa sala o sa kwarto ko. O di, ginagalang mo. Okay, tama yun, galang ang magulang. Pati retrato, ginagalang mo na. Sige, okay ako dyan. Tanong ko sa'yo, yung retrato ng nanay mo, nilalagay mong bulaklak? Naglalagay ka ng kandila? Lumuluhod ka sa retrato ng nanay mo, saka ka nananalangin at nagkukuros-kuros? Yun ba ang paggalang? Sobra na yun eh, pagsamba na nga yun eh. Yung pagluhod, pagsamba yun. Ginagalang mo lang, di mo naman nilalagyan ng kandila, retrato ng tatay mo eh. Lalagyan mo, sampagita araw-araw, pisong sampagita, tapos kandila, 2. Tapos luluhod ka at mananalangin ka. Nananalangin ka ba sa litrato ng tatay mo? Yung mga palusot ninyo, katarantaduhan niyang palusot na yan, hindi raw nila. Tinmo lalapit ka lang dun sa kahoy na yun na nakalagay sa harap eh. Maglalakad ka pa ng paluhod. Pati nanay ko nabiktima nitong mga ito eh. Nung araw nanay ko deboto sa Baklaran eh. Kaya alam ko, pinapakita sa akin na nanay ko yung tuhod niya. May kalyo tuhod na nanay ko. Tuwing Miyerkules, naglalakad siya mula sa pagpasok dun sa patio ng simbahan ha. Hindi pa sa loob, dun sa patio. Maglalakad na siya ng paluhod papunta sa altar. Ganon kamanang na Katoliko nanay ko. Pero para sabihin niyo sa akin, hindi pa yan act of worship. Worship nga yan eh. Sinasamba nyo nga, bawal ng Diyos yan. Huwag mong yuyukuran. Yumukod ka pa lang, bawal na eh. Ang totoo, gumawa ka pa lang, bawal na nga eh. Sasabihin mo, ba't si Moises? Pinagawa yon, hindi para sambahin. Ikaw, sinabihan ka ba, gumawa ka rin dahil gumawa si Moises eh. Walang ganyan sa Biblia. Tabi sa 5:8 ng Deuteronomio, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Gumawa, bawal nga eh. Tapos, sa 9, huwag mong yuyukuran sila, huwag kang magpapatira pa, huwag kang luluhod. Thou shalt not bow down thyself unto them. Bawal po yan mga kapatid. Kaya, kapatid na ni Ami, ang tanong niya, nagkakasala ba raw siya pagka tumigil siya sa pagsisimba sa Katoliko? It is for your betterment. Sa ikabubuti mo na humiwalay ka na sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Humiwalay ka na doon. Kasi dalawa naman lang you have to take the stand. Dalawa lang yan eh. It's either naniniwala ka sa Diyos o hindi.
Pag naniniwala ka sa Diyos, hindi ka luluhod sa Diyos-Diyusan. Parang yung sinabi ni Presidente Bush. Dalawa lang naman ang ibig sabihin yan eh. Kung naniniwala ka sa Diyos, di ka luluhod sa mga ginawa ng kamay. Pag lumuhod ka sa ginawa ng kamay, di ka naniniwala sa Diyos. Pakinggan nyo si President Bush ng Amerika. Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. There's no in between. You're either with us or you're with the enemy. That's clear. I will continue to make that clear. Kita nyo? Ano ka ba? Amerikano ka ba? Sa panig ka ba ng gobyerno? O papanig ka sa ISIS? Yung mga ISIS na pinapatay ang mga Kristiyano. Papanig ka ba sa kanila? It's either you are with us or you are against us. Ang sabi ni Presidente Bush. Totoo yun eh. Totoo yun. Sabi ni Kristo kasi ganun din eh. Ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Sabi ng Panginoong Jesus. Pag ang ginagawa mo, kalaban ang sinasabi ni Kristo, you're an enemy of Christ. You're an antichrist. 9:40 ng Marcos, kapatid na Daniel. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Ang hindi laban kay Kristo, kasama ni Kristo. Paano kang kasama ni Kristo? Yan, nakaluhod ka sa Diyos-Diyusan. Nakaluhod ka sa simento, kahoy, bato. Yan ang mga kapatid. Kaya pag nagsisimba ka sa Katoliko, tiyak na tiyak pinagkakasala ka ng pari mo. Pinapaluhod ka eh. Ang totoo nga sa doktrina Katolika, pagkagising mo pa lang, pinapagawa ka na ng kasalanan eh. Eto, tutulan yung mga pare, kung may nakikinig na pare. Bagay, wala naman kayong pakialam sa Biblia at wala rin kayong pakialam sa inyong mga miyembro eh. Ito ang sabi ng Katisismong Katoliko na ginawa ni Luis de Amisquita, paring Katoliko. Basahin natin, kapatid na Daniel. Sabi niya po, sa pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Kita nyo, pagbangon mo pa lang sa banig, pinagkakasala ka ng mga pare. Lumuhod ka na agad sa isang krus o sa isang banal na larawan. Bawal nga lumuhod dyan eh. Bawal yan. Kahit ano pang pangangatwiran ang gawin nyo, sasagupain ko lahat ng katwiran ng mga leader Katoliko. Kagaya ng ginawa ko sa St. Peter's Man Society. Diba? Kaya nga galit na galit sa akin yung group na yan eh. Kung ano-anong paninira sinasabi. Hindi sila kasi makaabante doon kay Manolo Pabis eh. Meron kaming programa sa DCWP kung sa GMA7 nung araw. Manolo and his genius family. Yung genius doon, ang kahulugan doon, God's eternal news in universal salvation. Parang kinoin word niya, lumabas, genius. God's eternal news in universal salvation. Genius. Iba-ibang pastorando, Iglesia ni Manalo, mga ano ng pare, mga St. Peter's Society, mga depensor ni Manalo, depensor ng Katoliko, etc., etc. Sa loob ng halos 20 taon ko ron, 20 taon ba? Hindi ko na natatandaan. Ayan ang mga kasamahan ko. Meron diyang Katoliko, Sabadista, Saksi ni Jehovah, kung sino-sino. May Baha'i Faith. May kung ano-ano. Diyan ko napagkikita lahat ng reliyon eh. Lahat ng pastor. Pati yung mga abroad na kakarating. Alam ko na lahat ang doktrina ng mga reliyon eh. Para ako naman open eh. Open naman ako sa lahat eh. Hindi naman ako nagyayabang ng yabang lang. Pag sinabi ko sa inyo, bawal sa Biblia at babasahin ko talaga, bawal yan. Kapatid na Ami, mag-ingat ka nang bumalik doon. Utos ng Diyos yun, lumabas ka nga ron eh. Di nakakatupad ka sa utos ng Diyos.
Humiwalay kayo sa Diyos-Diyusan, sabi ng Diyos. Magsialis kayo sa kanila. Basahin natin ang 2 Korinto 6:16. At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng O Panginoon. kapatid, utos ng Diyos yan eh. Umalis ka sa Diyos-Diyusan, sa mga ginawa ng kamay ng tao. Sabi ng Diyos, anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Meron ba? Wala. Sapagkat tayo, yung mga Kristiyano, tayo'y templo ng Diyos, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila. I will dwell with them. I will walk in them. I shall be their God, and they shall be my people. Ang sabi, wherefore, come out from among them. Umalis kayo sa Diyos-Diyusan, mga kababayang Pilipino. Umalis tayo sa Diyos-Diyusan. Layuan ninyo ang mga Diyos-Diyusan. Utos yan ng Biblia. Yung ginawa ng kamay. Alam niyo yung Diyos-Diyusan, sinasabi naman sa Biblia kung ano yung Diyos-Diyusan eh. 115:4, 8 ng awit. Pakinggan niyo. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Tamo? Oo, Pag gumawa ka niyan, magiging gaya ka ng ginawa mo. May tenga ka, di ka makakarinig ng totoo. May mata ka, di ka makakakita ng tama. No? Meron kang bibig, hindi ka magsasalita ng totoo. Puro kasinungalingan ang gagawin mo. Yan ang ituturo sa'yo ng Diyos-Diyusan. Na may paa, kung ano-ano yung sinabi na yon, ano? Yun ang maituturo sa'yo ng Diyos-Diyusan. Basahin natin ang 2:18 ng Habakuk. anong napapakinabang ng larawang inanyuan, na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon, ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan, na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kanya, na gumawa ng mga piping Diyos-Diyusan. Amo, pipi yan eh. Meron ka ba narinig nagsalita na yung mga Diyos-Diyusan na yan? Pipi yan, may bibig, di nagsasalita. May mata, di nakakakita. May kamay, di nakakatangan. May paa, hindi nakakalakad. Kaya para yan mahanginan man lang at huwag inaamag. Anong gagawin mo? Papasanin mo. Tapos kukumbida ka ng musiko. No? Magbabayad ka ng mga artista. Minsan sa isang taon, papasanin yan, ilalabas. Kasi kailangang pasanin sapagkat hindi makalakad, sabi ni Jeremias. Kita nyo, 15. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Maliwanag yan, mga kababayang Katoliko. Diyos-Diyusan talaga yung inyong pasan-pasan na yan. Ang katunayang hindi tunay na Diyos yan, pag nadisgrasya, hindi nga maisalba yung sarili niya. Pakipanoorin nyo ito.
Nakita nyo? Yung mga nasa internet, nakita nyo ba yan? Nasa internet yan eh. Bilo mo, pasan-pasan, pinagpasan nyo pa naman, matanda na. Siyempre, kumakabuse na yung kamay ni Lolo, baksak yung kanilang Diyos-Diyosan, tanggal ang ulo. Ito naman, nanakit pa ng ulo ng may ulo. Yan yun na Yung kawawang pare tinamaan sa ulo ng ulo niya. Ayun, nasaktan pa yung pare. Ayun, tinan ninyo. Yan ang Diyos-Diyosan. Yan ba ngayon ang Diyos na sasabihin nyo? Na igagalang nyo, pamanalangin kayo dyan. Tapos sasabihin nyo, papatungkol nyo sa Diyos. Sinabi na nga ng salita ng Diyos walang pagka-Diyos doon. Hindi natin marapat isiping ang pagka-Diyos katulad ng ginto, pilak, bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Walang pagka-Diyos diyan. Walang espiritu ng kahit anong kabutihan diyan. Tagapagturo pa yan ng kasinungalingan para imbis na ang paglingkuran mo't sambahin, yung lumalang ang pinaglilingkuran mo, nilalang. Ang dapat nating maintindihan. Kaya maliwanag na maliwanag, kapatid na Ami, hindi ka nagkakasala pag hindi ka sisimba sa Katoliko. Kasi ang tiyak na tiyak, pag nananatili ka sa Katoliko, pagkagising mo pa lang, pinapagawa ka na ng kasalanan. Dapat daw pagkagising, sabi ng katisismo, lumuhod ka na sa isang larawan. Pagkagising mo pa lang, kasalanan na agad ang ituturo sa iyo, pagluhod sa binagbabawal ng Diyos na luhuran. Sana naunawaan mo, kapatid na Ami. Maraming salamat po, Brother Eli. Huwag ka lang magagalit Gusto ko lang kasi diretso. Kasi marami nanonood sa internet Meron 20,000 tayong na nanonood sa... Hindi ko alam kung puro kaaway o puro ano itong mga ito. 16,405 ang nakatutok sa atin ngayon sa internet. Sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, at sa iba-ibang ano natin sa internet. A total of 16,405 computers. Hindi po tao yon, computer yon. Maaaring sa isang computer, meron 2 tao, 3 tao. Pero nakatutok sila, hindi umaalis. Pero meron diyang mga tumututok para mamuntos. Di mamuntos kayo. Tingnan ko naman kung ano ipupuntos nyo. Si Soriano sabi gago. Di ka nagmumura. Nagmumura ba pag gago? Hindi mo ba alam ang kahulugan ng gago? Biro mo tumanda ka na sa Pilipinas, di mo pa alam ang kahulugan ng gago? Mura ba yon? Panoorin natin ang nasa eskwela. Tinuturo sa eskwela ito kung ano ang kahulugan ng gago. Pakinggan nyo. Basahin natin sa diksionaryong Pilipinong ginawa sa UP. Mura ba yan, yung gago? Basa. Lang kayo sa pagsusuri. You do not know normalcy. Ito ang nagmumura raw ako pag sinabi kong gago. Ano kahulugan ng gago ayon sa UP Diksionaryong Pilipino, kapatid na Daniel? Gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. Kita mo, gago ka nga. Bakit mo sasabihin malakas akong magmura? Ray Liwagon. Hindi ako nagmumura. Pag sinabi kong gago o gaga, ang ibig sabihin nun, hindi nakakaunawa. Walang talino. Hindi nag-iisip. Ang tawag nga ni Pablo sa kanila, loko Buti nga ako, gago lang Mas magrabe yung loko.
Basa sa isang talata 1:22 ng Roma. Sila'y mga lokong nagmamarunong. Ayan, kaya ikaw, masasabi ko sa'yo, Ray, huwag kang maging lokong nagmamarunong, no? Ba't daw ang lakas kong magmura? Para kang iglesia ni Manalo. Siguro iglesia ni Manalo ito, no? Ang iglesia ni Manalo, masama raw yung gago, nagmumura raw. Kaya kunyari, hindi nila sinasabi yung gago. Ini-spelling pa ka, G-A-G-O. Kaya ba, kaplastika ng mga manalista. Mga ministro ni Manalo, mga plastik. Pakinggan nyo, ha? Kaya puntahan natin yung pangangatwirang punong-punong palamura. Kapatid na pula, sabi niya, aba, hindi anya nagmumura. Hindi ako nagmumura. Kung gumagamit man ako ng salitang G-A-G-O, kung gumagamit man ako ng salitang G-A-G-O, Medyo nagmura Opo. ang with the Opo. time. At kami nga ho, ang pinatutungkulan niya yung termino na kanyang ginamit. Yung Opo. T-A-N-G-A ba yun? T-A-N-G-A. Mo, hindi niya masabi yung, kasi nagmumura raw G-A-G-O. Ayaw nilang gamitin dahil ako raw palamura. Hindi raw sila gumagaya sa gano'n na nagsasalita ng mura. Para sa kanila, gago, yun daw gago, mura daw yun. No? Para sa inyo, para pasamain nyo ako. Tapos yung tanga rin, T-A-N-G-A ba yun? Ayaw pa sabihin eh. Ini-spelling pa. Kala mo kay babanal dito mga mokong na ito. Ang totoo, yung puno nyo nagmumura. Pagka mura yan, mas matinding magmura si Manalo. Pakinggan nyo si Manalo. Pero napakasama naman na ito palang mga tinutustusang ito pala naninira sa iglesia, napakagagong pangangasiwa na gumagastos. Ito palang mga tinutustusang ito, siya pa ang naninira sa iglesia. Napakagago ikang pangangasiwa. Siya nga, superlative degree pa eh. Napakagago. Ray Liwagon. Nagmumura yung puno mo, mas grabe pa. Superlative degree pa eh. Napakagago. Pag sinabi mong ang gago, mura, yung puno mo ang unang-unang nagmumura. Yung tanga, pag sinabi nyo na mura, tanga ka nga talaga. Pag sinabi mong mura yung tanga, pakinggan mo si Pablo. Sa Galacia 3:3. Tangang-tanga na ba kayo? Nagsimula na kayo sa espiritu at ngayoy magtatapos kayo sa laman? Tamo, yung tanga ba mura? Tangan-tanga ba kayo? Sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, nasa Biblia, meron talagang tanga. Engot. Pag nasabihin mo, nagmumura ako, tanga talaga. Ano ba ang kahulugan ng tanga? Balik sa diksionaryong Pilipino. Ang humatol sa atin yung diksyonaryo, hindi kayo. Mga plastic. Basa. Tanga, tao na kulang sa kakayahang humatol at magpasya. Tamo, yung kakayahan. Ang isang kahulugan nun, yun, kalagayan ng tao yun. It's an adjective na pag sinabi, napakatanga mo naman. O kaya, pag sinabing tanga, it's a noun. No? May ginagamit na noun. Pero pagka sinabi, itong si Jose, napakatanga nito, it's an adjective modifying the person of Jose. Huwag niyo sabihin mura yan. Ang ginagamit ko, lalo na sa ere, pinag-aralan ko muna. Para sabihin niyo, nagmumura ako. Ikaw, isang iglesia ni Manalo, si Ray Liwagon. Buti naman nakikinig ka sa akin. Salamat sa Diyos. Patawarin ka nawa. Lakas ko raw magmura. Hindi mura yon. Sinasabi ko lang yung hindi tinuro sa'yo ng pastor mo na nagpapakunwari na sila hindi nagsasalita ng gago at ng tanga. Pero nung magalit, pakinggan nyo kung paano magalit itong mga ministro ni Manalo. Pero ang ibig mo ba sabihin niyan, kapatid na Ramil, ay tinatanggap mo talagang merong sugo, nagpapakilalang sugo pero gago. Hindi lang ho sugong gago, sugong tarantado pa. Meron talaga niyan. At patutunayan namin na ang numero unong sugong gago at tarantado pa, ikaw mismo yan, Mr. Soriano. Alam mo yan,
Tamo? Di nagmumura rin yung pastor mo. Patutunayan daw nila ako ang sugong, gago at tarantado. Hindi mo kayang patunayan yan. Hinamon ko na nga yung leader mo, hindi lumaban ng diskusyon eh. Nilagay ko pa sa Manila Times eh. In-announce ko pa sa TV eh. Para ka ako wala na tayong pagtatalo kung si Kristo'y tao o Diyos o si Manalo ay anghel o tao. Hinahamon kita Manalo sa isang debate. Alam niyo sagot? Basa. Pakinggan niyo kung ano ang sagot nila. Kaya nga, sabi ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang sinasabi sa iyo, Mr. Soriano. Sandali ha. May hamon si Soriano, ang gusto niyang makalaban ang kapatid ni Eranio Manalo. Anong sagot ng kapatid ni Eranio? Ang sabi sa iyo, ganito, Soriano, patunayan mo muna, makipagdebate ka muna sa Papa ng Iglesia Katolika at maglalatin ka nga, sabi sa iyo, at saka tatanggapin yung hamon mo sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Pag hinarap ka ng Papa sa Roma, haharapin ka na rin ng tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia ni Cristo. Tamo, anong sagot yan? Yan ang sagot ng gago. Gago talaga yan. Kayo, yung puno mo hinahamon ko, ito mo ako sa Papa sa Roma. Nung panahon na yon, naghihingalo na yung Papa. Pero mo wala kayong sa kapwa-tao, wala kayong mercy. Naghihingalo na si Papa Juan Paulo II noon eh. Tapos sa sagot-sagot niya, lalaban muna raw ako sa Papa sa Roma at maglalatin ka na saka tatanggapin ang hamon mo. Anong sagot yun? Di ba sagot ng gago yun? O hindi lang gago? Sagot ng gago, tarantado pa. Yun. Tingnan natin kung sasabihin niyo, nagmumura ako ha. Kayo pala gumagamit din kayo niya, mga plastic. Magtigil kayo. Nabulgar na kayo. Mga miyembro nyo, nagrebelde na sa inyo. Mga ministro pa ang nagrebelde. No? Binulgar na lahat ng katarantaduhan ninyo sa loob. Yan ang ganti ng Diyos sa inyo sa paninira nyo sa akin. At yan po ang kabuuan bahagi ng video na ibinahagi ko sa araw na ito. Sana po ay naliwanagan kayo sa bagay na iyan. Muli, maraming salamat po sa Diyos sa panonood.